Welcome to KLWP Podcast. Our advice is like fast food, tasty but not always nutritious. Listen for laughs, but consult a professional for real stuff. Listener discretion is advised. Enjoy the chaos. Ayun, welcome back guys. Andito na tayo sa season 2 ng Kwentuhan Lang Walang Personalan. It's Aves. Hindi pwedeng may pagkwentuhan kung isa lang eh. Pero yun nga, special yung episode ng season 2 na to because meron tayong bagong guest. And yung guest na to is matagal ko nang kakilala. Kaklase ko nung high school. And yun yung mga Dota days. Tagal ko nang kakilala. Eh ngayon umasenso na yung tao. Nag-reach out ako sa kanya sa Facebook. Sabi ko, uy, pwedeng interviewin kita. Yun nga lang, walang pambayad. Pero, pinaunlakan niya naman natin yung interview. And di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Guest natin ngayon ay isang chef, or he owns a catering business din. Chef of Kitchen Panda. His name is Jervis David. Ay, wait lang. Maling intro yun. Ito yun. Ayun, paring Jervis. Kamusta? Ay, kamusta? Paring ano ako dun sa intro ko Oo nga eh. Akala ko suitable para sa yung intro and joke lang. Maganda lang Yun yung mga nagpalaki sa atin Oo nga. Ikaw nga, medyo tumangkad ako, medyo, alam mo naman. Hindi ko na pag-uusapan. Ayun, ito social pakinggan Chef of Kitchen Panda, CEO. Bago pala tayo mag-dive in kung ano yung ins and outs ng business mo, bro. Ayun. Pakilala ka muna. Ako nga pala si Jervis David, kitchen and chef ng Kitchen Panda Food Trays. Nagke-cater tayo ng mga special food, especially mga Filipino cuisine. A little background lang, nag-aral ako ng culinary, isa sa mga school dito sa Pampanga. And then, nakapagtrabaho tayo sa mga isa ditong sikat na restaurant sa San Fernando na dinadayo ng mga ng mga iba't ibang tao sa lugar na nagbibisit dito sa Pampanga. Doon ako nahasang magluto lalo after ng pagkukulinary. Tapos, yun, naisipan kong itayo si Kitchen Panda. Ayan. Ayun, sabi mo nakapagtrabaho ka sa sikat na restaurant or kilalang restaurant dyan sa atin. Pwede bang i-share yan or classified? Dito sa San Fernando. Ang pangalan niya is The Souk. Dito siya sa Lasatin Boulevard. Sikat siya sa mga Filipino cuisine din na deconstructed. Ayan. Yun yung mga halos Filipino food yung sinaserve namin doon na may twist. Like yung mga crispy kare-kare natin, yung mga binagoongan, hindi yung ordinaryong nalalasahan mo lang. Kumbaga, masasabi nating na classy way ng pagluluto at presentation din. Yeah, tama. Nakikita ko dati yan sa mga social media. Pinopost-post mo din. Kaya medyo updated naman ako. Ako nagluluto ako pero hindi ako magaling magluto. Alam mo naman, nurse ako So, iba yung forte natin pero nakakagutom talaga yun. And ito, shinare ko pala yung screen, Jervis. Ito yung logo mo, di ba? Ito yung name ng company mo. Support yung natin dyan, yung page natin. Kitchen Panda. By Chef Jervis. Special nga, kaya yung sinuot kong damit niya, yung Jiu-Jitsu Kaisen ko, may panda siya Yes! Ayun, panda siya. Oo, di ba? Ito, unang tanong ko sa'yo, Jervis. Saan galing yung company name mo? Kitchen Panda. Wala naman talaga siyang special history ng yung pagkuha ko ng Kitchen Panda. Bali, lang siya. Uy, bring up ko na naman si Paz. Yung ex ko kasi. Okay. Gusto mo bang i-share yan or wag muna? Wala naman din all kids naman. Sige. Long time girlfriend ko siya. Then yun, nagsasama kami. Tapos, dahil medyo tayo, may pagka-bilog-bilog, chubby-chubby.
Pag nag-aaway kami, Oo. Pareho oo, tayo. pag nag-aaway kami, bigla niya sasabihin, "Ay, nakakainis ka, mukha kang panda, nandun ka nga." Lagi niya sinasabi na mukha daw akong panda. Kasi nga, yun nga, bilog-bilog. Tapos, napaka-nonchalant lang, yung parang napaka-chill-chill lang kahit na nag-aaway kami. Kasi, hindi ko muna siya lalambingin eh. Parang iniinis ko siya. Nonchalant nga. Nasa side lang ako, ganun, tawa-tawa. Tapos, nung nag-decide na ako na mag-ano ng business, ng sarili ko, yun nga, magbibuild ako ng sariling business, ah, unang-una ko talagang inisip is yung pangalan. Anong kayang ipapangalan ko sa business ko na kakaiba? Kumbaga, yung hindi masyadong common, ganun. Then, parang biglang sumagi lang sa akin yung yung panda nga, yung pagiging panda. Then, yan, dinugtungan ko lang ng kitchen kasi yun yung magiging business ko is sa kitchen ako magtatrabaho, magsiserve ako ng food. And yan, pinagdikit ko lang. Tapos, umisip ako ng logo na mag-aakma sa pangalan ko. Yan, yung si Panda na may hawak na fork and Yeah, yeah. yun. Tapos yun na yung inano ko. Diyan ako na kilala ngayon as a kitchen panda. Uh-huh. Ayun, yun yung Yeah, I story. mean, cute na cute yung panda and likable talaga sa mga tao talaga yan. Familiar ka siguro sa Panda Express, Yung di ba? Dito sa States, sikat na yung sikat Panda din yun. Express. Tapos biglang nun, nung time na bago ko ilabas si Kitchen Panda, biglang lumabas din si Food Panda. Kaya akala nila, Food Panda and Oh. Kitchen Panda is the same, ganun. Matanong ko lang, hindi mo ba pwedeng parang i-trademark yan or yung parang maka-copyright siya, your name? Have you tried na ba yung process or hindi mo pa naisip Hindi talaga? pa talaga siya na iisip. Pero yun, yung parang lang, yun yung lumitaw talaga. I would try to look into it, especially dyan sa Pinas, di ba? Kasi ang daming lumalabas na business. At least para mas mapasayo talaga yan, i-trademark mo. Kasi, and how long na pala itong business mo, Tol? Bali, nag-start ako, nung nag-resign ako sa work, mga 2018. 2017 or 2018. Okay. Although wala pa akong FB page nun kasi parang lang siya, sa personal Facebook account ko lang ako nagpo-post ganun. Then naisip ko nung medyo ang tawag doon, nung medyo tumatagal-tagal na, kailangan pa rin pala talaga, importante pa rin talaga yung page para mas lumawak yung market ng No, yeah. ma-reach ko ganun. Hindi sapat yung pinopost ko lang kasi nung una, napapansin ko, mga parang common friend lang, mga kakilala ko lang, ganun lang yung nakikater ko. Kumbaga, naisip Yeah. ko na, gumawa ng page. Mga 2020, pandemic days, bago pandemic, or pandemic days ata yun, doon ako gumawa ng page, and yun yung pinapalawak ko ngayon, yun yung pinopromote ko. Yeah, especially nowadays, nasa digital age tayo. Talagang, alam mo yun, wala kang business, pati mga schools ngayon. Any business talaga, makita mo, meron silang their own Facebook page, meron silang TikTok page. Kahit na corny or bado yung video, that's the age we live in. So, alam mo yan, we have to adapt siguro. Yung para talagang naging platform ngayon kahit ano man yung nagiging business. And yeah, pagpatuloy mo lang because yung Facebook page mo, i-share nga natin para makakita ng mga niyan followers. And yeah, kung gusto niyo siyang ma-reach, just check him out. Nag-ano ka ba? Do you deliver ba within the vicinity lang ng Pampanga? Or Like Lala Move, ganyan. Or kapag malapit lang, kapag wala naman din kasabay yung order, ako mismo yung nakakapag-deliver, ganun. With a minimal service charge lang din for delivery, ganun. share ko lang sa mga listeners, ako din dati. Nag-order ako lagi dyan. Suki din ako tuwing umuwi ako ng Pinas. Dinideliver niya in person most of the time. Pero nung minsan sobra siyang busy, I had to pick up sa bahay niya. Kasi I think, magpapasko ba yun? Tol, when I ordered Discuss ng food? Pasko na 24 yun Talagang wala akong... I know. And last minute ako tumawag ata sa kanya So, Siyempre, malakas ka sa akin. ayun. Ito. Ewan ko if it shows on your screen, pero ito yung yung page niya sa Facebook. Guys, paki-follow yung page natin, paki-support yan. Makikita niyo yung mga food natin dyan na hindi lang sila basta-basta with my whole heart, yung gawa ko, diyan ko lang binubuhos lahat. Yes! 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 Yeah, ito ho yung mga sample ng mga dishes niya na nakita, napaka-scrumptious, di ba? Mag-browse lang po kayo, marami kayong makikita mga food. Yeah.
Hindi muna ako magbabrowse dahil baka magutom lang ako dito. Sakto, almusal time na dito, breakfast na. Ayun, Jervis, anong naging inspiration to pursue this business, Kitchen Panda? Yung pinaka naging inspirasyon ko is yung pag-aaral ko din. Dahil graduate ako ng HRM and yes, isa hospitality management. Pero na-focus din kasi ako sa food na sa mga kitchen talaga ako eh. Ah, nung una, yung pinakahilig ko talaga is pagiging bartender or barista. Nung OJT days, parang doon ako na-focus eh. 'Di ba, pag OJT days natin, nakahati yung oras natin. Like 100 dito, 100 Oo. hours dito, ganyan. Yung first 200 hours ko kasi is nasa front ako. So, naging bartender ako, yan. Nagustuhan ko na siya eh. Akala ko nga nagiging bartender na ako eh. Tapos, nung natikman ko yung mundo ng kusina, doon ko in-spend yung last 200 hours ko eh. Para matapos yung OJT. Nakita ko yung kung paano yung galawan sa kitchen, paano ka mag-hustle, paano ka dumiskarte kapag sobrang daming guests. Yung kahit na pagod ka, pero once na nailalabas mo ng maayos yung mga food is nasasatisfy ka. Tapos na makikita mo, good comment, na masarap yung food, ang ganda ng food, ganun. Yun yung parang naging inspirasyon ko na Sunday, magtatayo ako ng sariling business na showcase ko yung talent ko. Especially, nasabi ko nung una, nag-culinary school tayo dito sa Pampanga. And, yun, yung mga inaaral ko, ina-apply ko din. Ina-apply ko sa business ko ngayon. Kung paano sila pasarap. Gusto mo ba i-share kung saan ka nag-aral, tol, para ma-inspire yung mga listeners? Siya sa may San Fernando, Pampanga, Angeles, Lero yung pangalan niya, Lero Culinary Arts. Ayan. Yan, doon ako nag-aral ng culinary for a year. Diploma din siya nun. Then, 2 months OJT sa mga hotels. Sa mga kilalang hotels dito sa Clark naman, nakapag-OJT tayo. Pinalit tayong makapag-OJT sa may Mimosa and Holiday Inn. Nice. Dati, with Ash yung pangalan niya. Kaso ngayon, pinalitan na dito sa Clark. Han na yung pangalan ng hotel na yun. Mga big experience din yun Okay. sa akin. Naging big experience sila kasi mas lumawak yung knowledge ko sa pagluluto. Especially sa mga iba't ibang cuisine. Alam mo naman yan kapag nag-check-in kayo sa hotel, ganyan. Once na kumain kayo sa mga buffet nila, may iba-ibang Asian cuisine tayo, may Mediterranean. Kumbaga, mas lumawak yung pag-iisip ko sa mga food. Ayan. Kaya yan, So, kumbaga para kang na-expose agad sa iba't ibang varieties ng food. yun yung pinakamalaking tulong na sa ng OJT sa akin. Kasi Yeah. yung iba, 'di ba, pag OJT parang chill-chill lang, ganun. Ako kasi tinake it seriously ko talaga. Di baling mag-overtime ako, maranasan ko na yung pagod sa kitchen. Para once na natapos ko yun, at pumasok na ako sa mundo ng kitchen na nagtatrabaho na talaga ako, hindi na as OJT, is sanay na yung katawan ko. Yun. Ang dami mo palang kumbaga parang experience at na pagdaanan to reach Oo, yan. oo. Kung anong meron ka ngayon. Next question ko is, paano mo na sisiguradong consistent ang lasa at kalidad ng pagkain sa bawat event? Siyempre, alam naman natin yung food napaka-sensitive and malaking bagay yan, di ba? Dahil ako din yung owner, ako din lahat gumagawa. From sa wet market ng meats natin, I do fresh meats here in the, sa Pilipinas. Hindi ako, kasi iba yung quality ng mga frozen dito eh. Unlike sa ibang bansa, is napaka-good na quality eh. I always use Yeah. fresh na ingredients. Ako talaga yung mismong pipili sa wet market natin. Gigising ako ng maga, 5 o'clock AM, 5:30 para makapamalengke. Ako din mismo yung mag-groceries and yung mga groceries natin is hindi yung lang, basta-basta. Talagang top grade yung mga ginagamit natin na ingredients para nga mapanindigan ko yung pagiging quality ng food. Tapos ako din mismo yung nagpe-prepare. Though may mga helper ako, pero ako mismo muna yung gagawa. Tapos, ituturo ko lang sa kanila kung paano nila ito hihiwain, ganyan. Pagdating naman sa execution, ako talaga yung nagluluto. Kumbaga, hindi ko inaasa sa mga helper ko yung magluluto. Ako yung magigisa, ako yung magtitimpla, hanggang ma-finish.
Kumbaga, yung helper hanggang sa paprito-prito lang, pahiwa-hiwa, ganon. Pero sa mga finishing touches, sa akin lahat. Kaya yun yung assurance ko sa mga guests na nag-order is ako lahat yung gagawa ng food and na-make sure ko, yun yung na-make sure ko na quality yung lalabas. Yung kalidad is hindi No, mawawala. tama yan because kung ikaw pala yung hands-on lab, which it sounds nakakapag. Di ko ata kaya yan. Pero, yeah, na-maintain nga yung consistency ang kalidad kung ikaw pala laging hands-on. Matanong ko lang kung, so sa company mo ngayon, mga ilan yung employee mo, yung helper mo? Sa ngayon, naging depende sa mga orders kapag marami, mga 3 kami, bali pang 4 ako, pero kapag yung kunyari, for me kasi mga 10 trays, 15 trays is konti lang sa akin. Kumbaga, kayang-kaya pa ng powers. Kahit 2 lang kami, ganun. Basta may tagahiwa lang tayo, ako nang bahala lahat nun, kaya naman. Pero ngayon, kapag nagiging bare months na, kapag tuloy-tuloy na yung order, Buti nga, na-guess kita dito dahil busy kang tao eh. Di ba? yun naman. Siyempre, marami ka ng na-cater na events, marami ka ng napuntahan na events. Nagkaroon ka na ba ng malaking food disaster sa isang event? Kung meron, paano mo hinandle to? Siguro, dito sa business ko is, wala naman talagang pinakamalaki. Sa mga former works, meron nung sa restaurant, meron na tayong na-experience nun. Sa business ko ngayon is, wala pa naman. Sa awa naman ng Diyos na is okay, all goods pa. Pero, i-share ko yung last time lang, yung pinaka siguro, ito, experience lang din. Ano kasi, may nagpaluto sa akin ng lugaw. For ano yun good for 200 packs. So, nasa malaking lutuan siya eh. Oh, wow. Yung, if familiar kayo dun sa mga malalaking lutuan natin, like, yung mga pampares dito sa Pilipinas, yung sobrang laking lutuan. Yeah, nakita ko Doon ninyo. ko kasi ginawa yung lugaw. Kasi, kailangan nila sa dun sa event nila na magpakain. Tapos, nagawa ko na siya, then nagka-problem lang sa delivery. Pinagamit ko kasing sasakyan ko sa kuya ko kasi ako, i-deliver ko naman yung mga bento boxes nila. So, kailangan kong ipagsabay. Pinagamit ko yung sasakyan ko, then linagay namin sa compartment yung lugaw. Sobrang laki nun. Tapos, yung pinaka naging problem ko is malapit na kami sa venue siguro, 100 meters away na lang. Sobrang lapit na lang namin. Tapos nakita ko yung kuya ko, nag-stop siya. Tapos may tinitingnan sa compartment. Yung pala, yung lugaw, natapon. Lahat. Oh, wow. Uy. Yun yung pinaka parang struggle ko nun. Kasi alam mo yung pagod na pagod ka na one day. So, hindi naman ako nagalit kasi, ano lang yun, wala nang mangyayari kasi kung magagalit ka pa, wala na. Nangyari na natumba na. Yeah. Tapos na. So, yung ginawa ko na lang, umisip na lang ako ng mabilis na paraan. Sabi kong ganyan, nagpasensya ako sa nagpaluto. Sabi ko, give me an hour. 1 hour of preparation ulit. Though malapit lang naman kasi yung location ng delivery. Humingi ng pasensya, pinicturean ko. Sabi ko, accident lang po. Hindi na sinasadya. Kung okay lang po sa inyo, bigyan nyo ako ng 1 oras. Ilalabas ko ulit yan, ma-deliver ko dito. Then, yan. Pumayag naman si client. Then, once na narinig ko na nag-approve siya, tumawag lang ako sa kitchen natin. Tinawagan ko yung mga helper natin na magpakulo na ng ganito, maghiwa na ng ganito. Kasi, once na pagkabalik ko, pinamalengke ko kasi ulit parang nag-groceries lang ako sa malapit. Tapos pag na naman din, gawan naman ng paraan. Kumbaga, hindi ko na inisip yung losses Inisip ko yung paano ko makikater ng maayos ulit yung guest na hindi siya madi-disappoint sa akin. Kasi ako yung pinagkatiwalaan niya sa food So, ginawa ko lahat para ma-serve ko din ulit. Then, yan, umabot naman tayo dun sa time na binigay natin sa sa awa ng Diyos na bigyan tayo ng chance na may deliver yung food. Then, naging okay naman din lahat. Yun lang consequences, amoy lugaw yung kotse ko. Mga 3 days siya At saka siyempre nagastos ka, kumbaga, ewan ko, isa part mo kung kumita ka pa doon, di ba? Yun talaga, losses na. Yung losses, sabi ko, hindi ko na din siyempre, hindi mo din naman, di natin maalis yung maisip yung losses. Pero sabi ko, ano lang yan, part lang din ng business, experience, gano'n. And paano ko i-handle yung gano'ng situation. Sabi ko nga, imbis na magtatantrums ka na lang or magagalit is, mo na lang, gawan na lang na solusyon para ma-serve ulit.
Yan. Yeah, kasi loss of finances and loss of ano yun, yung pagod ba? Which hindi mo na maibabalik yun, di ba? Nangyari na, Tsaka sabi time. ko nga, nangyari na. Ganyan din naman ako ngayon eh. Dahil siguro sa mga experience natin, pag may nangyayaring ganyan, imbes na tignan mo siya in a bad side or in a negative way, tignan mo na lang yung positive side niya. Ayan, kung bakit nangyari to, bakit nagkaganyan, ano yung Tama, magiging result tama. kapag nag-tantrums tayo, nagalit, ganyan. Ganun na lang. Kasi part Yeah. din siguro ng pagiging mature natin mag-isip ganyan. Tsaka syempre kaysa i-burn mo yung bridges mo at tsaka alam mo yun, yung magka-issue na baka ma-badmouth ka sa ibang tao. Might as well i-rectify mo na, di ba? Pinakaiwasan natin na ano, especially kung ang napag-usapan natin kanina is yung platform ng social media. Once na pinost ka, ang bilis kumalat, ganun. Oo nga. Ang bilis kumalat ngayon ng ano. Pag positive, ang bagal kumalat. Pag negative, wala. Nandyan na. Next question. Siyempre, marami kang putahe, di ba? Ang dami mong variety yan. Nakita ko na yung menu mo, tol. So, it's a long list. Pero, ano yung parang bestseller mo? At bakit sa tingin mo bestseller ito? Actually, nung una, ayoko talagang magbigay ng bestseller kapag nagtatanong sila. Kasi yung pinaka-reason ko is, Yeah. lahat ng food na orderin mo sa akin is quality. Kumbaga, pareho-pareho silang masarap. Kumbaga, wala tayong bestseller, at yan masarap. Ganun. Pero, based sa ano lang kasi, experience, saka sa mga order, like yan, ano ba yung pinakalaging na order? Kasi babalik pa rin nila yung tanong na, no? Sige, ano na lang yung laging na order, hindi na yung bestseller. Yeah, totoo, yeah. Yan lumitaw. Which guilty din ako dyan, syempre. Usually sa restaurant din, kapag let's say, first time ko or hindi ko alam yung kung anong meron sila, guilty ako dyan. Tatanungin ko yung waiter or whoever the cashier is. Yeah, like, ano bang bestseller nyo? Ano ba yung halos binibili? Ayun. Pero tama, napaka-professional ng sagot mo. Wala kang bestseller because it's, all the same, di ba? Diba? Yan yung kasi pumapasok yung confidence mo na, confident ka na, good luck. Kasi nga, syempre, proud ka, yun yung pinopromote natin is quality. Pero yan, babalik ko. Yung laging no-order kasi sa akin is yung crispy pork belly kare-kare. Yan. Oh, okay. Yeah, natikman ko na yun. Masarap Yung na ano siya yun. who doesn't love kare-kare naman kapag nasa Pilipinas ka, di ba? Oo. Yan yung parang isa sa mga, Yeah. no, hindi siya originated sa atin as a Filipino cuisine. Pero yung considered natin siyang Filipino cuisine kasi siya yung laging na-order, Mhm. na si-serve, na complete meal na, may gulay, may meats siya, ganyan. Yes, yes. Yun yung Parang nandun kasi yung nandyan yung lasa kasi ng kare-kare para sa akin. Fave ko din kasi yan, kaya hindi ko matiis na hindi magbatin eh. Parang alam mo nandyan yung savoriness ng yung peanut butter. And nandyan yung alat, and then yung gulay, which is, somewhat healthy kahit di siya talagang super healthy, di ba? And sino bang may ayaw Once sa... na-order mo siya, yan, complete meal na siya. Meron na siyang veg, meron siyang meats, meron na siyang sauce. May may bagoong on the side, di ba? Ang sarap niyan. Yan Di yung ba? Natanong kita, dalawang question to. So, sa kare-kare mo, ewan ko lang, for me, it's, lagi ko lang tinatanong pag gumagawa ng kare-kare, ano ba yung peanut butter na ginagamit mo? peanut butter natin, secret natin. Secret ba to or ano secret? Hindi ako magsasabi ng brand, pero 3 classic butter siya. 3 classic butter. Bali yung dalawa is blended, tapos yung isa, ako yung gumagawa. Galing mo! Oh, nice. Okay. So, yeah, walang problema yun. Basta secret ano yan, isi-share mo, di ba? Isabihin mo lang sa akin pag off the podcast. Isa kong question is yung bagoong. Do you make it on your own or paano yan? Ako talaga yung gumagawa. Kasi naaral ko din naman yung way of proper ng pagluluto na hindi siya sobrang salty side, hindi siya sobrang tamis. Yung kumbaga nasa balance lang yan. Yung malalaman mo siya na babagay sa sa mismong kare-kare. Sa mismong kare-kare mo. Kasi yung iba kasi kung matamis na nga yung kare-kare, matamis pa yung bagoong, ganyan. Maalat yung kare-kare, maalat pa. Pag hindi sila nagko-complement. Iyon, once na kinain mo siya, nagbe-blend yung niya sa bibig mo, yung flavor ng savory, ng saltiness, ng sweetness, ganyan. Yun yung inaral ko din na aakma talaga siya sa kare-kareng ginagawa ko. Next questions. So ito, part ng business to. Alam mo yan, yung may mga challenges siya. Nagkaroon ka na ba ng kliyente na
napaka-demanding, napaka-bastos, and how did you handle it? Yung ano naman sa pagiging bastos, wala pa. Pero yung demanding halos, marami tayong mga client na Marami. mga ganyan. Eh, nasa proper way of approach lang din kung paano mo sasagutin yung mga demands nila, kung paano. Actually, Yeah. Demanding in what yung way? sample na lang is, yung last time is demanding siya in price, sa price natin. Eh, Okay. kasi, di ba, sabi ko nga sa'yo, marami tayong competitor dito sa dito sa Philippines eh. Especially sa Pampanga, Yeah, culinary arts tayo. Yung pinaka-demand niya is sa price. Oh, bakit ganito? Bakit mas mahal ka dito? Ano ba yung pinagkaiba nyo? Bakit dito ganito lang yung price niya? Ma'am, sabi ko, yung quality, yung assurance ko sa inyo is nandun. Once na natikman nyo, kahit isang tray lang po yung orderin nyo. Tapos order pa rin po kayo dun sa dating pinag-orderan nyo, wala mong problema. Para lang pumatakman nyo yung difference ng food na Yeah. ibabayad nyo sa akin. Bakit siya mas mahal? Siguro mahal lang siya naman 300, 400, pero quality Yeah, and the yeah. serving size is yun, dun nyo po i-judge. Tapos, once na natikman nyo po, and then, siguro mapuprove ko naman sa'yo na yung ina-assurance ko na quality is nandun. Yan, ganun ko sila ina-approach. Then, sabi niya, o sige, try nga natin na ng ganyan. Sabi niya ganun. Tapos, yan, nung natikman niya, yung mga guest nila, kasi yung mama siya ng mga kaibigan ko, ng mga mutual friend, ganyan. Tapos, bisita nila, sila mismo yung nag-approach sa akin, nag-chat sila. Uy, Jerb, sabi niya ganun, ikaw pala yung nagluto kanina. Sarap ng food mo, especially yung kare-kare, sabi niya ganun. Tapos yan, tuloy-tuloy. Siguro mga 4 or 5 messages yung natanggap ko. Same sila, comment. Then sabi ko kay tita na nag-order, Tita, good evening po. Kumusta po yung pagkain natin? Worth it po ba yung nyo, sinayad or yung food na na-order nyo? Kasi ganyan ako lagi kong kinakamusta yung mga clients natin. Once na tapos na silang kumain, kinakamusta ko yung food. Kasi ako, as a chef, willing ako mag-take ng mga comment or suggestion kung sasabihin mong kulang siya sa ganito, sobra siya sa ganyan. Okay lang sa akin. Hindi ko siya tinitake up sa negative. Tinitake ko siya talaga siya yung mga comment as positive. Kasi for improvement naman yun For improvement ng mga product ko yun Kasi kung hindi mo sila i-take as a positive or kung mamasamain mo yung sinabi nila, walang hindi mag-improve yung business mo Hindi lang siya sa food naman na applicable, sa all kinds of business naman. Nag-reply naman si Nina, sabi niya, hindi naman nagkamali, sabi niya gano'n. Totoo nga yung sinasabi mo. Akala ko nga nung una, nagyayabang ka lang, sabi niya gano'n. Hindi po ako kasi hindi lang po yung mga ibang nakita ko yung nagsabi. Mga business din talaga sinasabi na hindi naman sila ulit, tita, sabi ko gano'n, kung hindi po yan quality, sabi ko. Sa experience mo anong narinig mo na from mga novice na kamukha ko na ang daling lutuin yan, pero sa back of the mind mo lang, sinasabing madali pero ang hirap lutuin yan Alam mo yun? Same lang din. Ang dami ko naging experience na ganyan. Ang dali lang gawin yan, pero bakit ganyan yung presyo niya? Ay, ganito lang. Ang mahal-mahal na, sabi na lang ganun. Sabi ko naman kasi, kapag ganun yung question nila, hindi naman kasi nila nakikita yung ingredients kapag sa sa mind nila Sabi ko, yung kasing yung mga quality talaga ingredients na binibili natin is yung dekalidad talaga, hindi tayo gumagamit ng mga low class na ingredients kasi nga ayaw natin mapabayan yung quality Yun yung mga ibang aspect ng business na hindi nila nakikita For puro yung finished product na lang yung nakikita nila Kumbaga yung side hustle natin like yun lang ang gigising ka ng maga, napaka-challenging na yun O sila yung bibili ayaw naman nila. Papagod daw sila, ang dami pang ganito. May gagawin daw sila ng ganito kahit di sila makakapagluto. Ayun yung parang pinaka-comfort mo na once na umorder ka sa mga food tray na kamukha ko, nagkikater ng food, maaasikaso mo na maayos yung mga bisita mo Kumbaga, darating yung mga bisita mo, ready na to eat na sila Kasi, Tama. kunyari, sample lang, parang Ames, ikaw, may bisita ka, birthday mo, umaga pa lang nagluluto ka. Sabi mo nga, hindi ka magaling magluto pa ng nakakaintindi ka sa industry. Ayan, subukan mo, ikaw yung may birthday, magpapalengke ka, magluluto ka, magpe-prepare ka. Pagdating ng mga guests mo ng 5 p.m., lantang-lanta ka na.
nalabas mo lahat yung food. Sa mga hindi siguro nakakalam is like, yung pagluluto ng that much, hindi lang isang araw yun. Siyempre, parang days ahead na pinaplan mo and the day before, pagod ka na rin sa prepare. Ng mga guests mo, entertain mo sila. Ikaw, hagad na hagad ka. Pagod na pagod ka, birthday na birthday mo, or ikaw yung may occasion. Pero parang ikaw yung, di ba? Kunti na lang, ihanda ko na yung sarili ko. Kasi di pa natatapos, di ba? After ng mga party ng occasion, yung after nun, yung naglilinis ka ba? Di ba? Tama, yeah. Yeah. Yung effort mo talaga ay sobra-sobra. Kumbaga, yung once na may nagpaluto ka, yun yung pinaka-ano ko eh. Parang yun din yung pinopoint ko. Kasi, hindi naman sana, may mga co-chefs din ako na nagpapaluto sa akin kapag may occasion sila. Yun magagaling na din magluto, mga nakakita din sa pagluluto, pero bakit pag may occasion sila, nagpapaluto? Sample, yung pag may occasion kayo, Christmas, di ba? Imbis na hassle yung bahay nyo, pabayaan nyo yung bahay ko na lang yung hassle. Nakakapagod talaga yung industry na yan. And talagang hanga ako kasi it's like, ang daming kino-consider yung lasa, yung kalidad, yung tsaka yung parang ma-allergies pag yan pa, yung mahirap pag may ma-allergies yung mga tao, di ba? Ang dami mo dapat i-consider. Tinatanong ko din muna sila kung wala silang allergies sa ganyan. Yung nagiging concern ka rin sa mga hindi yung puro luto lang na luto. And especially sa mga kapag may same flavor or same savor sila, like kunyari, may white sauce ka na, tapos nag-order ka pa ng isang white sauce, parang sinasabi ko rin sa guest na, oh ma'am, yung na-order nyo po, pareho silang ganito baka maumay lang po, pero okay lang po kung gusto nyo silang ganyan. Ay, oo nga, sasabihin nyo ganun. So, magkaka-time para magpalit ng menu. Kasi, di ba, paminsan, nakakaumay yan Yung parang yung order mo, ganyan, lalo na para-parehong kulay, parang isa-isa lang, isa lang yung mga kinakain, So, yun, nagiging ako dun nagiging hands-on din ako dun. Kumbaga, I respect the order, pero kumbaga, inaano ko lang din, sinasabi ko lang din muna sa guest, ina-explain ko. Alam ko, busy kang tao. So, nandito na tayo sa part ng interview na, ayun, medyo patapos na tayo. And sa part na to, is yung mga iba nating dyan, yung mga listeners na alam nila na magkakaroon tayo ng interview na ganyan, meron sila mga tanong. May tinatawag kong part na interview na bonus round. Ito yung unang tanong. Yung first na tinanong sa akin is, kung may kakayahan magsalita ang pagkain mo, ano kaya ang sasabihin nito tungkol sa'yo? Aba, lalim mag-isip ng food. Diba? Sige, o kunyari nagsasalita yung pagkain, ano sasabihin sa'yo, Tol? Hey, boss, kasing sarap mo ako. Di ba? Ibang klase. Ayan na naman tayo, kasing sarap mo di ba? Ayan na. Sasabi nga nila, hindi lang yung pagkain yung masarap, pati yung nagluluto. Pati yung nagluluto, di ba? Yung isang tanong naman is, sabing ganyan, bakit panda ang napili mong hayop as mascot ng business mo? Pwede namang ikaw. Grabe naman. Grabe naman, pero tama. Pwede. It's up to you. Anong sagot natin dyan? Sabi ko nga sa'yo, nung una pa lang sa interview, ex-girlfriend ko nga, tawag akong panda. Hindi na ako nakasar sa ganyan. Ako na yan. Ako mo yan. Ako nga yan. Kinarton muna natin para hindi masyadong di ba? Di ba? Yeah. Ayun Grabe kayo mga kung makapag-request ng tanong dyan ito naman yung isang tanong. Let's see. Alam naman natin lahat na sikat na chef si Ninong Ry. Bakit daw ikaw hindi? Ano ba yung gusto mong iparating suntukan na? Ano bang gusto mong parating na hindi ba ako sikat dito Ako na lang siya sa akin Nag-viral lang yung video niya Pero kung ako yung ginawa niya, mas mahigit lang ko pa yan Mas pogi naman ako dyan Yun pala, yeah. Baka lang siguro, kung siya Ninong Ry, ikaw Lolo Jervis mo. Hindi mo zoom in, i-zoom in mo yan. Mas pogi ako dyan. Sikat lang siya. Malay mo, balikan natin episode na to. Masyado ka ng sikat. Di ba? Ibabalik natin tanong kay Ninong Ry. Oy, Ninong Ry, ba't di kasing sikat ni Jervis? Sikat ko kanya. Hindi na.
Yarap mo nga sa akin yung ano na yun, nagtanong na yan. Hindi, joke lang. Oh, ito yung isang tanong. Wala tayong i-share na screen dito pero diretsahan ang tanong. Kung may part ng business mo ngayon na gusto mong alisin or baguhin, bakit ang sarili mo? Okay, bakla question na. Ano, isipin pa rin nito? Ako pala yung nagpapapangin ng business ko. Ano? O sige, sa'yo na lang ha. Sa'yo na, bibigay ko na lang sa'yo. Nakakaya naman eh. Anyway, nag-enjoy akong kausap ka. What would you want to i-share sa mga aspiring chef na tulad mo? Anong ma-recommend mo? Anong mensahe na may bibigay mo to? Yung business nyo dapat, yung mahal na ginagawa nyo. Hindi yung porket sinabi lang or nakikitrending ka lang. Hindi siya ganun. Hindi madali kasing mag-put up ng business eh. Dapat talaga hands-on ka. Yeah. And alam mo yung business mo, alam mo yung pinapasok mo. Sample ako, yan. Nakafocus ako sa food business kasi yun yung passion ko. Yun yung hilig ko. So, kahit anong mangyari, kaya kong ayusin or kaya kong pagandahin yung business kasi doon umiikot yung yung passion ko, di ba? Kesa naman doon sa mag-invest ako ng hindi ko alam na mag-invest ako ng money, mag-invest ako ng time, tapos hindi ko siya ma-execute ng 100%. Yun, parang di ba nakakainayang? Yun na, susugal na din tayo sa mundo ng business. Ba't hindi pa yung passion natin? Ba't hindi pa yung gusto? Tama. Then, tayo dapat yung nagiging number one fan ng business natin. Kasi, at the end of the day, tayo pa rin yung susuporta sa business natin eh. Hindi naman natin i-assign sa iba eh. Kasi tayo yung nagpapatakbo ng so, tayo yung magiging number one fan ng business. Tayo yung number one na magiging masaya sa business natin. Tayo yung number one supporter ng business natin. So, kapag yung 100% ng ginagawa mo is mahal mo, 100% sure, lalago yan. Kahit ano pa yan. Hindi siya madali, pero kakayanin siya. Siyempre, wala naman talagang madali, di ba? Kahit anong business yan. Kahit anong business yan, hindi naman siya basta-basta. Pero once na binuhos mo yung effort mo sa business mo, sabi ko nga, naging fan ka, magbubunga at magbubunga din yan eh. Ayan, yung progress na. Yun yung nagiging progress. Huwag mo lang madalian. Kasi lahat ng mabilis mong makuha, mabilis din umalis, syempre. Yeah, na-appreciate ka namin sa guest tol sa natin, di ba? Sana. Maraming mag-views, tapos marami tayong matulungan sa mga advices natin, ganon. Yes. Closing remarks, what would you like to say sa mga listeners natin, yung KLWP podcast? Yung mga kakwentuhan lang, walang personalan, no? Salamat sa pag-invite din sa akin, parang Ibs. And sa mga kwentuhan natin dyan, lagi lang tayo makinig dito, yung pag wala na yung ginagawa, or gusto nating may matutunan or magka-idea. Yan, maraming topic si parang Abe. Kumbaga, nakaka-relate tayo sa mga topic nila eh. Tinry ko din silang pinakinggan nung niya sa akin to, inintroduce niya sa akin. Ayun, nakaka-relate kayo eh. Nakaka-relate tayo sa mga sa mga topic nila eh. And napakagandang platform din, no? Merong ganitong usapan na relatable. Hindi yung mahirap intindihan. Kasi lagi yung mga topic nila nakita ko is makaka-relate lahat tayo, especially tayong mga Pilipino dito. And yan, support natin siya. Support natin, try niyong pakinggan, i-share. Ayun, salamat na marami sa mensahe mo. And guys, huwag niyo kalimutan, check out si Kitchen Panda. Ayun, nasa Facebook siya. Yeah, Chef Jervis, just follow him. And i-playback nyo para makita nyo yung exact page. Yes. Hopefully mag-guest ulit natin si Kitchen Panda. Ayun, sige. Thank you so much sa mga listeners. Papaalam na kami ni Chef Jervis. Thank you so much ulit, tol. Peace. KLWP Podcast. See you guys next time.